Nais ko munang pasalamatan ang Mitsubishi Motors Philippines for lending us this 2023 Mitsubishi Montero Sport Black Series 4x2. Sa lahat kaswabe ng kinakailangan mo ng mga information, nandiyan lang sa description below. The unit price is 2,054,000 pesos. Unang pagkakataon ito kaswabe na nagkaroon tayo ng SUV na review coming from Mitsubishi sa ating channel. It has different trim levels kaswabe. Nandiyan yung GLS, GLX, Black Series, Rally Art, then meron pa tayong GT. Actually, ito, nasa mid-level ang kanyang trim. So on this video, let's check everything kung ano yung mga notable features dito. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin what kind of impression and performance ang ibibigay ng isang Montero Sport 2023. Kaswabe, let's begin! Kaswabe, starting sa kanyang front fascia, it has that black treatment because this is the Black Series. Other trim levels, hindi ganito. Sa upper portion ng ating front grills, blackout ito. Pero doon sa iba, I think silver or etc. Medyo hindi ko matandaan kasi ito nga yung pinakaunang beses na nag-review tayo. Anyway, very prominent yung kanyang X-Dynamic Shield. Ito yung naging benchmark nila ng styling. Nandyan yung expander and even Mirage. Ganito na pala yung style, kahapon ko lang nakita. Blackout yung skid plate natin and the ground clearance is 8.6 inch. Wading depth niya naman is 27.6 inch. You have LED, DRL, and projector bulb here. Next detail naman tayo. Kaswabe, moving sa kanyang side toppings. What we get here is the black treatment ng ating multi-spoke alloy wheels. 265, 60 ang sidewall and R18s. This one, chrome finish ang ating power folding mirror na meron siyang LED markers. Meron kang camera. Ito naman is chrome strip all the way. Running stepboard na silver. Blacked out yung ating roof rails because this is the Black Series. Pero ang kanyang door handle are chrome finish. Rear fascia naman tayo. Nandyan yung unique touch ng mga ala teardrop design ng LED taillights natin. Alam na alam mong Montero Sport ang nasa harap mo. Anyway, blacked out yung rear spoiler and even the shark fin. Hindi nga lang integrated yung third brake light sa spoiler na nakagawian natin. Usually, ganun yung nakikita kasi na design. Ito yung wiper. Wala lang siya rito. Hindi pwede. It will block the third brake light. Then chrome finish, Montero Sport the script. Then very minimal na mga rear diffuser which is black treatment din. Safety marker lights and the exhaust pipe for cleaner look. Naka-tuck in nga lang siya doon sa loob. Ang maganda rito, this is a power liftgate compared doon sa other mid-size SUV na nakuha natin. So what you get here is 507 liters of space. But if you will tumble down lahat ng mga second row and third row seating natin behind first row, you will get a total of 1,500 liters of space. You have extra storage dito because medyo elevated ng konti yung extra wheel and tire natin nasa ilalim kasi. Pero ang maganda niyan, very usable kasi may compartment ka rito and even organizer sa mga different stops na pwede mong ilagay dito. So wala naman very crazy rito except yung pag-configure ng ating mga third row seating which is mamaya sasabihin ko kung bakit. Punta naman tayo sa engine bay. Kaswabe, beneath the skin of this Montero Sport 2023 is a 2.4-liter 4N15 Myvec turbo diesel engine. It gives 178 horsepower and 430 Nm of torque. Ang top speed ay 180 km per hour. Mated siya ng 8-speed automatic rear-wheel drive because 4x2, meron rin tayong 4x4. Well, yung 8-speed niya kaswabe is derived from Toyota which is related ito sa isang Lexus LX and Toyota Land Cruiser na year model 2015 and onwards. At kung mapapansin natin, sana sa new form niya magkaroon na siya ng hydraulic hood struts dahil napakabigat ng ating bonnet kaswabe. Gagamit ka talaga ng pure muscles dito. May malaki kang blanco doon for extra storage. Hindi ko alam eh. Ang lalim dito sa right side ng ating engine bay. Anyway, dito naman tayo sa next detail. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get
para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. May mga unusual and notable features lang tayong i-discuss. All basic functionalities na kinakailangan ng nagmamaneho dito, available naman. Pero, don't get me wrong kaswabe, a little bit dated na yung mararamdaman mo kasi this is the 3rd generation for almost 8 years. And yun, nakaka-excite lang kung kailan lalabas yung all new. Pero we have to focus on this kasi malay nyo, after 2 years, 3 years from now, or 2024, nandyan na yan, I have no idea. So, ayun yun, di ba? Yung pagkaka-laid out lang rito, talagang medyo naging pamilyar na tayong lahat. Dito sa ating 7-inch infotainment system, meron kang kinakailangan basahin na script bago mo imaneho to. At ipapress mo yung okay. Sabing ganon, please be sure to read this. Observe and obey all road signs, traffic rules, and drive safely. Read owner's manual before using. So, kinuha ko ang manual from page 1 up until doon sa pinakahuling pahina, talagang binasa at isinapuso ko lahat to at tinandaan ko. Baka magkaroon ako ng quiz You are responsible for safety at all times. Narinig mo yun kaswabe? Hindi yung pasahero mo, hindi yung nasa likod ng mga tao, hindi yung kapitbahay mo. Lagi mong tatandaan, once na nasa driver cockpit ka, ikaw ang responsable para sa safety at all times. Napaka-brainy, no? Okay, wala lang, unusual lang kasi hindi naman ganito lahat sa mga SUV. So, next kong ipo-point out kaswabe is yung mga unusual places ng mga switches dito, which is kung ano yung mga nakagawian natin, hindi sila ganun. Yung adjustment ng power folding mirrors natin, usually nasa side shield yan or door panel, but here, makikita mo siya sa lower portion ng ating dashboard sa left side. Okay? Then, katabi niya ang ating engine start and stop na ala Porsche. Yung mga high-performance cars, parehas na parehas sila na usually makikita natin yan dito sa right side. Sumunod, yung lift gate na switch nasa baba ng ating command system or infotainment system, which is makikita mo naman yan palagi dito sa lower portion na rin ng left side. At para kumpletuhin yung mga detalye dito sa driver cockpit kaswabe, starting from the seats, side bolsters are aggressive and 6-way power adjuster ito. Cup holders, meron siyang supporter, lalagyanan ka ng coins. Auto brake hold is also available. Wala lang tayong wireless charging platform pero okay naman, doing good. Dalawang slot ng ating USB Type A. Yan, cigarette power charger, may mga physical switches tayo. Hindi lang makita yung pag-off ng ating aircon kasi natatabunan nung dial shifter for the temperature adjustment. Yung hazard, medyo nagbe-blend lang siya. Nung una akong sumakay, hirap na hirap akong hanapin kasi akala mo parte siya ng infotainment system. Okay. One beautiful and insane feature pa ng ating Montero Sport 2023, it's all about the camera. Okay? Hindi man ganun ka-sharp and fluid ito, pero very usable. Ang switch nasa steering wheel, very unusual pa rin kung saan mo matatagpuan. Anyway, syempre meron tayong forward-facing camera. Pero ang genius thing dito, yung left side and right side, very visible lahat ng mga object at ang dali tansyahin kasi ang ganda ng ipinapakita dito. Okay? Magagamit ito lalong-lalo na pag pumapasok tayo sa mga maikipot na lugar, mga drive-thru, or yung mga spiral and elevated na mga parking katulad ng Mega Mall.
at least hindi ka madaling magagater kasi yung mga spacing dito na ipinapakita ng camera, sobrang okay. Tapos pag tumakbo ka pa, unlike sa rival niya, okay, lumabas yung camera, once na umabot ka ng 10 kilometers per hour or 15, totally nagva-vanish na at babalik sa default mode niya. Pero ito, once na kinakailangan mo pa, hindi mo pinipindot sa switch, makikita mo pa rin kung ano yung nasa left side and right side, although yung front-facing camera natin, magiging blanco. Basta ang daming angle nito, hindi man ganun kalinaw, pero napaka-genius ng kanyang feature. About the steering wheel, it is a 4-spoke leather wrap with black stitching. Hindi ko lang nagustuhan yung mga silver trims dito. Sana naging Black Series, naging consistent na lang sila rito. Pero ang ganda nung center badge natin na Mitsubishi kasi dark chrome ang style niya. Available ang adaptive cruise control sa Black Series and onwards na mga trim levels natin. Paddle shifters are connected dito sa steering wheel column natin, which is for me, pag binigyan ako ng choice, mas gusto ko talaga na nasa manibela na para pag nagda-turn left or right, sumasabay na rin siya. Ang ating instrument gauge, hindi naman very surprising or may wow factor, pero ang dali niyang intindihin lahat. Pwede mong baguhin yung pinaka-interface niya. What you will find sa ating left side is the forward collision mitigation, parking sonar, and traction on and off. Driving position, and yan ang ating space test. My height is 5'10". At napansin ko pala, yung roofliner natin, hindi siya kakulay ng ating mga seats. Yung iba gusto nila, kulay itim rin. Pero for me, as a vlogger and nagpipicture habang nasa driver cockpit, mas okay sa akin na ganito yung roofliner natin. Mas maaliwalas pagdating sa pagkuha sa kulay ng mukha. Ang dami kong sinabi, no? Parang naguluhan ako. Anyway, map pockets sa mga seats natin. Ito naman, this is your armrest. Oh, meron pala tayong cup holders dito. I thought na wala siya at patungan lang, pero nagkamali ako. grab handle, then lights natin, halogen, adjustment ng mga air vents or aircon kasi nasa roofliner and even dito sa third row. USB Type A, ang maganda niyan, meron ka dito sa pasahero and meron dun sa driver, and home power outlet na 150 watts. Center platform is doing great naman. Actually, masarap yung seat sa likod kahit hindi siya ganun ka-contoured. Wala masyadong mga linya. Tapos yung bolsters niya is aggressive naman. When it comes naman sa ating third row seating arrangement, may pagka-unique siya and unusual na naman na forma. Kasi usually, di ba, one piece yung third row seating natin. It's either naka-flat talaga siya tapos i-stow mo pa angat. Ito naman, dalawang piraso na ipagko-connect mo para mabuo mo ang third row seating. Nakapag-review kasi tayo ng mga crossover and mid-size SUV, hindi ganito yung styling niya. Pero nung una, medyo naguluhan talaga ako kung paano siya i-arrange. Buti na lang, hindi tayo naging brainless. So, naiayos natin yung third row seating. Okay? Pakita ko naman sa inyo yung test drive natin. Kasuwabe driving the 2023 Mitsubishi Montero Black Series. Meron lang ako gustong i-add up dito na magandang feature and very brainy rin ang naisip nila rito. Alam ko nasa settings lang ito eh. Yung auto engagement ng e-brakes, once na ilagay natin ang gear selector doon sa park, syempre pag ipapahinga na natin yung sasakyan, hindi mo na kinakailangan i-pull yung e-brake na switch natin, automatic na. So once na magdadrive rin tayo, hindi mo na kinakailangan i-push yung e-brake kasi naka-disengage na siya dahil magmamaneho ka na. Make sense naman, di ba? Parang lahat yata dapat ganito ang feature niya. Pag-usapan natin yung steering wheel, a little bit playful ng konti kasi may mga times na minsan nabibitawan natin yung manibela. Pag marami tayong kinakalikot dyan, pero di ba saglit lang naman, hindi lang talaga naiiwasan. Pero ito, mabilis sumayaw ng konti. Ang delikado lang dito, once na meron tayong naakyat na speed bump, doon tumitilapon talaga siya. So on the lighter side yung manibela, I wish na mas medyo mag-add lang tayo ng konting bigat para mas maganda yung ride, mas maging stable, lalong-lalo na at high speed, di ba? Medyo may kabalang ng konti talaga, kaya kinakailangan hawakan mo ng mahigpit yung manibela. Very visible yung harshness when it comes sa low speed ng ating diesel engine. Pero sa mabagal lang naman, yung vibration nararamdaman, may pumapasok talaga na noise eh. Pero on mid-range power and fast pacing na
takbo, doon siya mas nagiging smooth, mas nagiging composed na. Kumbaga, hindi na nakakaabala sa senses. Yun yung nais kong sabihin. Very comfortable rin yung mga seats natin, great posture, pero at long travel, pag umabot tayo ng 2 oras or higit, kasi yan yung naranasan ko once na papunta ako ng Subic, very foamy yung seats, pero nagiging firm siya. I mean, siguro parang nawawala ng hangin doon sa loob ng seats, tapos medyo mas tumitigas siya, ang tendency nakakangawit ng konti. Or baka nagkamali lang ako dahil galing akong basketball nung ginamit ko talaga to at nagkaroon ako ng long travel. Anyway, naikwento ko lang naman, 'di ba? Experience lang ba? 8-speed transmission is very responsive kaswabe on normal driving occasion, meaning to say maganda yung hatak nito. Walang iwan. Wala akong maramdaman na malaking range ng lagging moment. Hindi naman super perfect kaswabe, okay? Not unlike the high performance cars. Pero at its segment, maganda yung ibinibigay niyang quality, kumbaga. Hindi naman natin narating talaga yung pinakamabilis. Umabot lang ako ng 120 kilometers per hour, which is enough para sa safe travel from point A to point B. And wala naman ako naging problema. Mabilis lang naman maka-overtake, pero yung rattling sounds nung diesel engine natin magiging visible talaga. Suspensions are really nice. Double wishbone sa harap and 3-link coil spring suspension naman sa likod. Ganda compared sa rivals. Hindi ko na lang sasabihin, sikreto na lang kung ano yung nakaraan na nireview ko na midsize SUV. Mas better ito. So medyo nakikita ko ngayon kung bakit almost sa lahat ng mga friends ko na naka-SUV, ang choice talaga nila is Mitsubishi Montero. Ako na lang ata hindi na ako Montero eh. Now I know kung ano yung nafe-feel nila, ano yung nararamdaman nila, ano yung minamahal nila, ano yung good traits na nagustuhan nila kung bakit hanggang ngayon gamit pa rin nila yung Montero. Like for how many years na yan, hindi pa rin talaga nila ibinibenta, which is a good sign. And of course, yung safety features ng Montero natin, hindi yan magpapahuli. So, I hope you like the video kaswabe. Sorry, naging POV lang yung driving natin. Please follow me on social media accounts. Nandyan yung Instagram and TikTok. Please get some merch dahil eto na ang last batch for this design. Hindi ko pa alam kung kailan ako gagawa ng bagong merch, pero inuubos ko na to kaswabe and maswerte ang makakuha nito. Air Spencer Car Freshener, binabati ko. Abangan nyo ang aking review ng Mitsubishi 3000 GT, which is very iconic and classic JDM naman ang isusunod natin na i-feature, and hit the notification bell para lagi kang updated kung meron tayong nire-review ng mga luxury and high performance na sports car. Maraming salamat, Mitsubishi Philippines. God bless, more power and more performance.